And we are live via satellite. Yon. Kamusta kayo? Kamusta? Magandang gabi, Jim. Ba? Hindi na si Jim. Nalate tayo ng 1 hour. Pasensya na. Pasensya na tayo na late. Kamusta kayo? 8 million viewers. Kamusta? Welcome to my live. Ngayong Friday, ano bang date ngayon? June 20, tayo ay magpe-painting ng digital painting ng Giant Atlas Moth or Mariposa. Trending to ngayon, no? So, lagi ko nakikita sa feed ko, marami nagpo-post. So, mag-painting tayo. Excuse. JD Baliton, yun no? Sir, may portfolio ba kayo sa previous work nyo? Meron, syempre. Kaso nga lang, marami nagtatanong sa akin yan, no? Yung portfolio. Ako yung nag-iingat lamang, kaya hindi ko masyado pinapakita. Kasi, it's either na pwede tayong makuhaan ng design or doon na magbase ang tao sa, what do you call this one? Maaari tayong ma-judge. Sabihin, tayo yung nagko-content creation. Tapos, di ba? Subjective naman yan eh. Tayo nagtuturo dito sa internet. Tapos, hindi sila na-satisfy. Hindi lalaitin nila tayo. Hindi natin sila masisi. Kung ganun yung magiging Kaya hindi ko, hindi ko pinapakita din talaga. Pwede na magtanong, Jim. Pwede na magtanong. Live na tayo, kaibigan. Tayo gagawa lang ng mot. Meron akong gagawin para mas simplified lang to. Kung hindi alam ng karamihan. Ba yan? May plema. Meron tinatawag dito symmetry. Dahil ginamitan ko siya ng symmetry. Kung ano yung lalabas dito sa kanan, yun din yung lalabas sa kaliwa. So, let's try. Ayan. Kung ano yung lumalabas dito sa kanan, siya rin lumalabas sa kaliwa. Pero, hindi ko gusto yung kulay na to. Ulit. Yun. Jim. Ulit. Jim, yun. Sa work, paano mo tinatalo yung sarili mo everyday, every shift? Ang hirap ng tanong na yan, no? Pag nasa professional setup ka kasi or nasa corporate setup ka, yung pagiging artist mo, most likely parang isa-set aside mo, no? Ang artist kasi, emotional being yan eh. It means, kumikilos tayo base sa nararamdaman natin, no? Kaya tinatawag na professional yung mga matatagal na, yung mga veterans, yung pro artist. Kaya sila tinatawag na pro artist kasi sineset aside na nila yung emotion nila. At yun yung pinakamahirap na gawin, no? Lalo na pag nasa professional setup. It takes time, saka it takes so many situation para ma-reach mo yung ganong level. Mahirap yun. Alam ko yung ibig mo sabihin eh, na tinatalo mo yung sarili mo everyday. Parang, paano ka
paano ka nagko-continue sa career mo, kung everyday routinary na yung nangyayari, parang paulit-ulit na lang, no? At nararamdaman yan lang lahat ng tao. Kasi, ano yan eh, it's a matter, ano na yan, what do you call this one, parang, it's a matter of, ano na yan, ipagpapatuloy ko pa ba to or ginagawa ko na lang ba to dahil gusto ko na lang magtrabaho or dahil kumikita ako. Nagawa ko na lang ba siya dahil kumikita ako ng pera, ganun. Or nasisilbihan niya pa ba yung purpose na gusto ko? Mga ganun. Nagkakaroon ka ng ano no? ng existential crisis pagdating sa mga ganyang bagay. Well, understandable naman yan. Maraming tao nakakaranas niyan, Jim. By the way, nasa creative field ako. I have 5 years experience in freelance then 1 year on a company. Wow, good to know, Jim. Kahit pa paano meron ka pa rin on-site or company experience, no? Working with company. Yung generation ngayon, no? Maraming mas bata or yung mga fresh grad na ayaw na rin ang tinatawag na traditional setup. Siguro konting-konti na lang din talaga yung may gusto ng traditional setup. Karamihan gusto nila mag-umpisa agad freelancing. Well, wala namang masama doon. It's a matter of principle na kasi yun eh. Yung pinaglalaban nila doon eh. At naiintindihan natin yun. Kasi, ba't pa sila papasok sa company eh, pwede naman silang kumuha ng sarili nilang client. Tama rin naman yun, yung kanilang, kanilang katwiran. Tapos, ang mahirap pa sa atin, yung commute, di ba? Yung transportation system sa Philippines. Napakahirap. Araw-araw ka makikibaka sa mga kalaban sa kalsada. Pero ang payo ko naman dun sa mga new generation of artists ngayon ay ang payo ko sa kanila ay kumuha pa rin sila ng experience nila sa traditional setup. Wala namang masama dun eh. Marami kang matututunan sa traditional setup. Yung communication skills, syempre professionalism, number 1. Ano pa ba? Iba yung feeling pag iba yung feeling pag kaharap mo na yung client. Yun. Sana nasagot ko yung tanong mo, Jim. About sa paano mo tinatalo yung sarili mo everyday. Every shift. Nararanasan mo rin ba yan? Siguro medyo matagal ka na sa industry, no? Ay, 5 years nga pala, sorry. Siguro medyo nakakaramdam ka na ng pagka-bagot. Minsan. Understandable naman yun. JD Balito, nasa corporate work din ako. Maraming nag-post ng work sa Behance para recognize, makita ng ibang designer, artist na legit ka ba, na win mo yung project na malalaking account. Then madali ka ma-recommend ng kapwa mo artist or designer. Yung gawa mo sa malalaking company. Ano naman yun? Common naman siyang ginagawa na ngayon. Para mapatunayan na ikaw ay talagang may experience. Wait lang
And we're back. Sorry. Meron lang tayong ginawa. Saglit. Bakit nga ba maraming mariposa ngayon? Dahil siguro tag-ulan. Yun lang yung pinaka dito. Ah, malapit na nakikita kong dahilan kaya naglalabasan ng mga mariposa. Dati nung kami ay meron pang puno ng santol. Tuwing mga ganitong panahon, naaalala ko na. Tuwing mga ganitong panahon, naglalabasan talaga sila. Mariposa. Nakita ko sa Google na ang salitang mariposa pala ay Spanish word ng butterfly. Pero itong mariposa na nakasanayan natin tawagin, hindi siya butterfly. Isa siyang moth. Hello, 5 million viewers. Kamusta kayo? Chill painting lang tayo. AJ De La Torre, di ba moth yung mariposa? Nung bata ako nakakita ko niyan sa bakura ng bahay namin. Oo, moth siya. Kaibigan. So, nakasanayan kasi natin tong tawagin na mariposa, no? Pero, ang ibig sabihin kasi ng mariposa, butterfly eh.
Yun. Putik. Lumalabas na agad ang kanyang forma. Itong gusto ko sa painting eh. Ako bahala kung anong gusto mangyari. Bahala kayo dyan. Gusto kong nagpe-painting. Kung may studio nga lang ako, mag-ano na ulit ako. Traditional. Mga large canvas. Gusto ko mga ano. Mga nature din. Ito yung favorite kong gawin eh, na art. Feeling ko kasi nagiging malaya yung utak ko. Plankero, Ray. Musta, Sir Tor? Musta ka, ano, Sir? Sir Ray. Tayo ay nagdi-digital painting. Renato. Shoutout, Sir. Shoutout sa'yo, ano, Ren. Kamusta ka? Kamusta ang motovlogging? Panagkaano nga pala ako, Ren, nagkaroon ako ng budget ko, kontakin kita. Meron kasi ako ipoproduce na ano, na music video. At alam ko kompleto ka sa gamit. Ako kasi ay pinospone ko muna yung pagkompleto ko ng mga ng camera. Ayun, hindi muna ako mag-i-invest muna sa camera. Saka na muna yan. Masyadong magastos kasi. Idol talaga pagdating dyan, Sir Tor. Uy, thank you, Sir Prey. Si Prey, ano yan, kasama ko yan sa isang BPO company. Malupit yan. Pa pala ako nakapag-save. Ayos lang, sir. Mahina ang video, tag-ulan na. Gumawa ka na ano, mga videos about sa ano, tawag dito. Paglilinis ng motor. Habang nasa ano ka pa, nasa indoor ka pa. Ba yan? Meron na naman tayong abala. Wait lang guys ha. And we are back again. Sensya na kayo. Ako ay pabalik-balik. Pwede sir. Mag-focus muna sa videography. Need muna budget. Wala pa kita sa videos eh.
Pwede naman, gamitin mo yung mga equipments mo, ano, ren. Ang gawin mo, tugin mo na. Kumbaga, hitting two birds in one stone. Habang kumukuha ka ng mga commission projects, doon ka na rin nagko-content. Pero gaya ng pinag-usapan namin last week about sa agreement, make sure lang na alam nung client na kino-content mo rin yung ano, yung ginagawa mo. Para may pahintulot. Baka kasi mamaya hindi naman pala ano, ayaw niya ng tawag dito. Ayaw niya i-publish online. May mga ganun kasi. Nakita ko kasi may drone ka eh. Sabi ko meron na akong ano, may contact na ako pag kailangan ko ng drone. Meron na akong pagrerentahan. Sana nandiyan ka pa rin. No? Maganda rin mag-live ka rin. Sa rin nga pala. Ano, estudyante ko. I-plug mo dito yung ano mo, yung account mo. Estudyante ko yan sa informatics. Ngayon ay instructor na rin siya at nagtuturo na rin ng graphics. Yan yung isa sa mga malulupit natin mga artist. Awardee din yan. Yan, para merong ano, texture. Off nga muna natin to. Symmetry off. Yan. Ayos. Ating mariposa. Kulit oh, ganyan-ganyan lang. Nagkakaroon na siya ng form. Brush, brush, brush. 3 times a day. Ayos. Nakita ko for print pala shirt ginagawa mo. Galing. Thank you, JD. Pero kung nagagalingan ka na sa akin, mas marami pa ring magaling. Ako kasi ayokong kiniklaim na magaling na ako. Gusto ko pang mag-explore. Salamat sir sa idea. Welcome rin. Ikaw pa ba? Sa totoo nga lang sa gamit mo rin, pwede ka na mag-shoot ng mga ano, wedding, ganyan, events, debut. Ganda ng gamit mo. Yes. Yun. Welcome to my live, tol. Ikaw ba'y nasa bahay nyo na?
Kamusta ang iyong biyahe? Para sa mga bagong dating, ang ginagawa ko ay Mariposa. Trending to ngayon, no? Dami nagpo-post na ito. So, at dahil nakita natin siya, magandang idea to para i-painting natin. Digital paint. Ba? Cutie. Putik ang dilim ko. Wala pala akong notepad. Lagi ko nakakalimutan. Hirap pag walang ilaw. Wala tayong key light. Saan na tayo bumili niyan? Within the sketch line. Hello? Papatay-patay yung ano natin. Wait lang guys. Nawala lang kan... Ba yan? Sorry. May plema. Nawala lang kanina, sir. Ha? Yes, sir. Proud ako naging student nyo po. Oh, thank you naman. Proud din ako, syempre. Naging student kita. Sakang top notch. Top notch. Maganda mag-explore sa 3D animation. Ako din rumarakan sa Middle East. Kahit na tinatanggap na project. Advertisement events. CAD app development na rin sa Unreal Engine. Maganda gumawa ng content mga ganyan. Walang time. Maganda gumawa ng content mga ganyan. Walang time. Mga aba. Sobrang busy minsan. Nakakamiss din mag-traditional art. Dati kasi akong airbrush artist. Pumunta nung una Dubai. Matagal akong nag-freehand na hinto naging designer na ako.
Wow, good to know, ano, JD. Marami talagang magagaling na Pinoy. Kaya mahirap mag-claim na magaling ka na. Yan, si JD, lupit oh. Dami niyang alam. Ako kasi ano lang eh. Graphic design. Ganito lang yung alam natin. Mga 30 minutes na ako. Kailangan ko magmadali. Naka-caught up ako. Gawan lang natin to ng pseudo texture. Para kunwari ay nagkaaroon siya ng form. Yung. Ayos. Dito naman tayo sa ating kahoy. Gaano lang tayo. 3 value structure lang tayo para mabilis. At ito ay demonstration lang naman. Yung. Siya ay nakakabit pa sa kanyang mot. Ay, mot. Sa kanyang kukun. Mot. Mali. Uy. May tumatawag ng balot. Kaibigan. Gamit tayo ng 2 value structure. 2 value structure. 2 accent tone. Cyan and magenta, favorite color. Hindi nagbabago. Tapos overlay para mabilis. Huwag na nating komplikahin ang mga bagay-bagay. Oops. Yan. Uy! Sobrang pagmamadali. 1 hour live lang tayo. Masobra na naman eh. Yeah. Simple. Ito yung gusto ko sa pastel eh. Na texture. Clipping mask. Yan. Tapos magenta.
Mali. Wrong layer. Ayos. Try natin ulit. Magenta ulit. Magenta. Yung. Yan. Nice. Meron tayong 6 million viewers. Kamusta? Gusto ko ng dark. Gusto ko ng dark background. Warm. Kuha tayo ng orange. Para mag-complement sa cyan. Set natin ng multiply. Let's see. Pa-shoutout. Shoutout sa'yo, number 1 basher. Kamusta ka, man? Ang ating senior recruiter. The award-winning senior recruiter. Mary Anziano. Kamusta ka? Tayo gumagawa ng mariposa. Gumagawa no? Digital paint ng mariposa. Glaze din tayo dito. Oops, mali. Wrong layer. Glaze tayo dito na dark. Let's see, let's see. Yung. Good job. Mga ganyan lang. Tayo mag-overlay na dito. Mag-overlay tayo ng magenta. Let's see, let's see. Yung. Ang gusto ko. So, karoon na tayo ng stream highlight. Lagay nga tayo ng oops. What happened, Bella? Yan. Multiply. So, pastel.
Gumamit tayo ng cyan shadow. Yung putik. Kailangan ko pa ng saturation. Magandang gabi, John Ray Matos. Welcome to my live. Welcome back, kaibigan. John Kenneth Ojeda. Hello idol, okay lang mag-use ng reference. I'm using reference for poses ng character and sometimes I trace it using another layer pag mahirap ang reference. I'm new to digital art. It feels illegal lang for me na galing traditional art. Hehe. Ganito yung insight ko dyan, John Kenneth. No? Para sa akin, hindi naman masama gumamit ng ano eh. Para sa akin, hindi masama gumamit ng reference. Kasi hindi natin maiintindihan yung structure, anatomy, ganyan. Yung color composition, light and shadow. Kung puro imagination lang yung ginagamit natin. Kasi mas mataas yung chance na magkamali tayo pag hindi tayo gumamit ng reference. Okay lang yan. Nagre-reference ka. Ako rin, nagre-reference din ako eh. Pag nagre-reference ka, nakuha mo na yung form, dun mo na ititweak, no? Alam mo na ibig ko sabihin kasi galing ka sa traditional art eh. Doon mo na siya lalaruin. Yung art mo. Para maging iyong-iyo na siya. Kung nararamdaman mo parang illegal siya, parang nagigilty ka, kailangan mong i-free yung sarili mo sa ganun. Kasi baka, alam mo yun, na-fed up ka rin ng community, lalo na sa social media. Pag artist ka, dapat wala kang reference. Lahat imagination mo lang. Ang totoong artist, di magamit ng reference. Yung mga ganyan, no? Hindi natin masisi yung mga tao na yan. Lalo na pag maganda yung gawa ng isang tao, tapos gumamit ng reference. Para lang meron silang iba to. Dahil insecure sila eh, doon sa gawa ng tao. Para lang meron silang maiba to. Gagawin nila, gagamit sila ng mga ganun. Mga ganun salita. Well, problema na nila yun. Ang mahalaga na pag-produce ka, masaya ka sa pinroduce mo. Ako bago ako nakabalik sa arts, nag-trace din muna ulit ako. Kasi ang tagal ko nangalawang ako eh. Yung naging stepping stone ko para makabalik ako sa arts. Kausuhan ng vector, Vexel, ganyan. Pero sa Illustrator ako gumagawa, vector art. Kaya nakabalik ako sa ganito. Nung nagamay ko na ulit, yung stroke, yung hagod, marunong na ako ulit mag-drawing. Ayun, binitawan ko na ulit yung pagtitrace. Ang problema lang kasi sa pagtitrace, John Kenneth, siya eh, parang nababox ka. Kung ano yung form na yon,
Parang nahihirapan ka ngayon siyang baliin kasi na-trace mo na eh. Unlike ng freehand, anytime, any moment, pag binura mo yon, dahil marunong ka ng freehand, alam mo pa rin kung paano siya pagaganahin or palalabasin yung resulta nun. Diba? Pero hindi ko sinasabing masama mag-trace ha. Kung yun yung way mo para mapag-aralan mo yung anatomy, yung structure, by all means gawin mo yun. Mag-trace ka muna. Pero kung iti-trace mo talaga yung art ng isang tao, tapos kiniklaim mo ng sayo, doon nagkakaroon ng problem. Siyempre, mali na yun. So, iti-trace mo lang siya nang dahil gumagawa ka ng study. Pinag-aaralan mo siya. Yun. Sana nasagot ko yung tanong mo, John Kenneth. Huwag ka matakot. Okay lang yan. Gumamit ka niya. JD Baliton. Si JD nandito pa rin, no? Meron na ngang VR gamit eh, pang trace. Gusto mo gumawa ng malalaking mural art, pero dapat yung na-trace mo, yung sarili mo art. Sarili mo art, ang idea lang naman, pang scale para sakto wall. Sakto sa wall. Nagpapalapatan. Napaglalapatan. Ayun. Nakita ko na rin yun eh, yung ano, yung ganyang method. Ano na talaga ngayon? High-tech na talaga. Kakaiba na. John Kenneth, poses lang ng character like anatomy lang. Then ako na bahala sa the rest. Hey, thank you. Oh, wala namang problem dun. Pero, gaya nga ng sinabi ko, pag may mga tao nakakaalam ng process mo, alam ba mo, nag-live ka, tapos nilive mo yung ganong process, hindi lahat matatanggap yun ha, John Kenneth, kasi nagtatrace ka nga. Maraming tao na ganun. Hindi nila matanggap yung ganong process. Hindi natin masisi yung mga ganong tao. Prinsipyo nila yan. Sa Riot nga, nanonood ako ng mga splash art dun. Gumagamit sila ng tracing. 3D. Trace. Pag gumagawa ng karakter. Ano na kasi yun eh. Minsan, kailangan mo nang gumawa ng paraan para mai-release mo ng mabilis yung project. Diba? Lalo na kang character design. Sa kanila pa naman sa game industry, pag gumagawa sila ng ganun, inaabot ng ano eh, ng araw. Splash art lang. Sobrang tagal. Kasi kailangan maging perfect eh. Meron na lang tayo 9 minutes bago matapos ang ating live.
Nice. Ako'y natutuwa sa aking nakikita. Masaya ako sa aking nakikita. Ayun, balikan kita pala, Jen Kenneth. Sana nasagot ko yung tanong mo. Nakalimutan ko. Nakalimutan kong i-end yung address. Sana naliwanagan ka, no? JD, ang idea para sila para sila nagtrace para mapabilis yung production, lalo na pag nasa design industry ka papasok. Nasa iyo naman kung gusto mo ng mabagal na process. Totoo naman yun. Gusto mo ng pawardi-wardi ka, pwede. Yan, Kenneth. Thank you. Sana na nakakuha ka ng insight. Kahit pa ba, ano. Boom. Okay naman. Lagyan natin ng glittery. Hindi natin kailangan pinuin to. Nice. Dagdagan lang natin ng konting contrast to. Franz Lorin, advance po ba ang Illustrator kaysa sa Photoshop kung edit ang gagawin? Alam mo klaseng edit na ano? Edit kasi minsan general term na siya eh. Ang Illustrator kasi more on vector, no? Vector graphics kasi siya. Ang Photoshop naman ay raster. Ibig sabihin, pixel-based. So, magkaiba sila ng function, no? In a way. Kasi, sa Illustrator, hindi ka makapag-photo manipulation. No? Ang photo manipulation na gagawin mo, composite o composition, adjustment, color adjustment sa mga images, sa Photoshop. Ang Illustrator naman, makapag-color adjustment ka dun unless kung ang gamit mo or ang ginagawa mong project ay vector. Yon. Yan yung doon. Explanation. So, kung mas advanced ba ang Illustrator, magkaibang league sila, no? Yung advanced na sinasabi natin, ito ay nasa skill na ng tao. Depende kung paano mo ginagamit. Doon natin masasabi kung advanced o hindi. Kung sasabihin natin na mas angat ba ang Illustrator sa Photoshop or mas angat ba ang Photoshop sa Illustrator, hindi natin sila pwedeng paglabanin kasi magkaiba nga sila ng function.
Yun ang aking insight, kaibigan. Franz Lorin. Kaiba sila ng function. Nakukulangan pa ako sa ano. Para magkaroon siya ng contrast. Sana nasagot ko yung tanong mo, Franz. Kung hindi masyadong malinaw, follow-up question. JD. Meron din kaming creative team. Sila gumagawa ng artwork sa mga dinedesign namin na structures. Kaya dapat marami kang i-produce na idea para gumanda yung concept. Lalo na pinipitch din namin sa clients. Lalo na mga big brands. France. Wala kasi akong mapagtanungan about dyan. Ha. More on Photoshop. Photoshop? Photoshop picture edit ka kasi sa Photoshop. Yan. Tapos, salamat kaibigan. Ibig sabihin, more on Photoshop yung ginagamit mo. Na-intimidate ka ba? Na-intimidate ka bang gumamit ng Illustrator? Bawasan natin. Iyon. Yan, okay na. Mas masaya ako dito. Kasi, ako naranasan ko rin yan, na-intimidate ako sa Adobe Illustrator kasi iba yung itsura niya, no? Ganyan din yung naranasan ko, naramdaman ko nung nag-upskill na ako. Nag-video editing na ako. Galing ako ng Final Cut Pro. Yung Final Cut Pro kasi, napakasimple lang ng UI nun eh. And then, nag-require na gumamit kami ng Premiere Pro. So, nung nag-Premiere Pro na ako, grabe, ang daming buttons. So, kailangan ko talaga siyang pag-aralan isa-isa. So, kung ganun yung nararanasan mo, Franz Lorin, wag kang, hindi ko pwedeng sabihin na wag kang ma-intimidate, no? Kasi yun na nga yung nararamdaman mo. Well, harapin mo lang siya. Ang tip ko sa'yo, pag nasa industry ka na, hindi lahat talaga ng tools sa software ay magagamit mo, no? Ako, Adobe Illustrator ako. Ayun yung main ko talaga pag sa graphics. Yun yung main software ko pag sa graphics. Adobe Illustrator. Kasi vector format siya. Pag sinalang yun sa offset, napaka-crisp. Ibig sabihin, ano bang crisp? Ano ba yung Tagalog nun? Sharp. Napaka-sharp. Hindi pa rin Tagalog. Napaka-sharp nung edges nun. Lalo na sa print, no? Sa text. Unlike ng Photoshop, pixel-based yun. Yun lang. Isa-isayin mo lang siya. Dati kasi nagtrabaho ako sa publishing. More on text tool ginagamit. Tapos layout talaga, move tool. No? Bihirang-bihira gumamit ng graph. Gumagamit lang kami ng graph pag kailangan na ng information, infographics. Yung 3D, not all the time. Pero kung nasa mock-ups ka, gumagawa ka ng maraming mock-ups. Ayun. Mas madalas mo nang gagamitin yung 3D. So, yun lang naman eh. Situational naman yan, Franz. So, kung na-intimidate kang gumamit ng ng Illustrator, harapin mo lang. Yun lang masasabi ko. Sabi nga nila, the opposite of success is fear. So, kung natatakot ka, hindi ka magiging successful. Natatakot kang gumamit. Mukhang okay na to.
Pirma na natin. Within the sketch line. Ganda ng pangalan na ito. Thanks sa learning, Pops. Wow. Maraming salamat din sa iyo. Within the sketch line. Ganda pala tumambay dito while working. 12 noon pa dito sa UK. Wow. Ano pa dyan? Mataas pa ang sikat ng araw niyan. Maraming salamat, JD, sa iyong pagtambay sa aking live. Malapit na rin excuse. Malapit ko na rin itong tapusin. Tayo nakapag-demo na. Pirmahan na natin. Ako din, medyo ayaw ko niyan. Dalawa, Illustrator and AutoCAD. Pero walang choice. Pinasok mo as designer. Dahan-dahan, madali lang sa'yo later. Then habang tumatagal, gusto mo ng latest update kung ano pang new feature. Yun. Hindi ako marunong mag-AutoCAD eh. Illustrator lang. Yun nga, sabi nga ni JD, pag na-master mo na siya, nakaka-hook. Meron akong video sa Adobe Illustrator. Nag-painting ako sa Adobe Illustrator. Vector painting. Wala lang. Dati kasi meron akong thinking na yung Adobe Illustrator is superior sa Photoshop. No? France. Meron akong thinking na ganun dati kasi vector siya. Pero along the while, pag nagmamature ka, iba-iba yung functionality ng mga software, iba yung purpose. So, walang tinatawag na superior. Kung ano yung purpose niya, dun siya. Yun yung para sa kanya. Franz Lorin, oo nga, parang naduduling ako nung sinubukan ko yung Illustrator. Kaya akala ko advanced tool siya. Di naman. Pag kinumpare mo yung pen tool ng Photoshop sa pen tool ng Illustrator, same principle din yan. Kung gusto mo nang makapasok ng, kung gusto mong mahalin agad yung Adobe Illustrator, kung gusto mo siyang ma-master na mabilis, at dahil nagpo-Photoshop ka, at dahil nagpe-pen tool ka rin sa Photoshop, mag-pen tool ka sa Illustrator, mag-umpisa ka sa vector art. Yan yung pinaka-mabilis na way para ikaw ay mahook sa Adobe Illustrator. Hindi siya advanced. Ano lang, siguro na-intimidate ka nga lang talaga sa kanya. John Ray Matos, idol pa advice po, paano ma-handle yung sa feeling ko na karamihan sa paligid ko walang gaanong nakasuporta sa mga art ko. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Feeling mo parang walang nagla-like, walang nag-heart, no? Mabilis natin maramdaman yan ngayon, John Ray. Kasi, digital, no? Ine-expect natin na yung mga friends natin sa FB, sa Facebook, makikita nila yung artwork natin, ma-appreciate kagad nila. Kasi, ang bilis natin na ipopost, di ba? Pagka-post mo, and then, nagantay ka siguro mga 1 hour. Wala pa rin nag-heart, wala pa rin nagla-like. Ganon. Nararanasan ng mga artist yan. Yung parang walang nakasuporta sa'yo. Ganon talaga. No? Ako rin, nangyari din sa akin yan. At hanggang ngayon, nararamdaman ko rin yan minsan. No? Ang iniisip ko na lang, masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ko to ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa ko to para sa ikasasaya ko. No? Pag merong sumuporta sa'yo na isang tao, masaya na ako nun. Meron na sumuporta sa akin. Dati kasi, ang supporter ko lang sa Facebook, wala pang 1,000 eh. Siguro, mga 3 taon, nasa 800 followers lang ako. Nagpo-post ako ng artwork. Dati kasi, akala ko sa social media, basta mag-post ka lang ng decente na artwork, magkakaroon ka na ng following. Hindi siya ganun. Hindi ganun yung nangyari sa akin. So, tumigil ako. Kasi kailangan ko mag-work. Tumigil ako mag-post. Then, nung nakabalik na ako as work from home, yun. Nakakapag-post na ulit ako. Tapos nitong year na to, 2025, nag-post ulit ako. Nakachamba ako na isang video. Although ayoko talaga nun eh.
Na, what I mean is, hindi ko naman gusto yung format na ganun, no? Pero kailangan kong itap. Isang beses lang, tinap ko siya. Yun. Nag-negative publicity tayo sa Facebook. Isang beses lang. After nun, ayoko kasi ng toxicity. Ayoko ng toxic na content. Gusto ko healthy. Kung makikita mo dun yung video about sa super graphic artist, yun. One time, sige, post ko nga to. Alam ko kasi negative publicity yun kasi intriguing issue. Yun. Galing kasi ako sa marketing kaya meron tayong know-how about genre. So, ang ginawa ko, tinap ko lang yun isang beses para maging relevant tayo sa platform. And then yun, nakapag-gain na tayo ng followers. Nung naka-gain na ako ng followers, nag 1,000 na ako, saka na ako ulit bumalik doon sa dating format. Kasi isang beses ko lang na-release yun. After nun, puro ganito na ulit. Although, hindi ganun kataas yung engagement, no? Makikita mo sa page ko, hindi umabot ng 100K. Mababa lang. Yun lang ang advice ko sa'yo. Wag kang susuko. Post ka lang ng post ng artwork mo. Tapos, hanapin mo lang yung mga taong makaka-appreciate sa'yo. Hanggang ngayon naman nandun din ako sa stage na yun, genre. Hindi pa ako malaki. 17K pa lang yung followers ko . So hanggang ngayon, patuloy lang tayo sa paggawa ng contents, ng art, pagbibigay na advice, ganyan. About sa industry, about sa awareness. Ganon. Isa pang dahilan kung bakit yung mga friends mo parang feeling mo ayaw supportahan yung artwork mo. Kasi meron tayong konsepto ngayon sa social media na kaya ito nagpo-post sa Facebook. Gusto na ito magparami ng followers. Ganyan. May pag-asa tong baka may potential tong maging successful. Alam mo yan? Alam kasi nila na merong potential na maging successful ka dito sa platform. Kaya gawa lang ng gawa. Pag nagkaroon ka na ng community, alagaan mo yung community mo. No? Kausapin mo sila, ganyan. Ayun, sana naliwanagan ka doon, John Ray. Sa aking advice. Yung advice na yun, hindi lang para sa'yo, kundi para sa akin din. Dahil hindi ka nag-iisa sa ganyang situation. JD, dapat may goal plan ka. Ano gusto mong ma-achieve? Planado lahat step by step para mabuo yung pinaka-portfolio mo. Then, ano yung target mo para mapansin ng client? Or pwede ka ma-recommend ng kapwa mo, artist o designer. Gandaan mo yung LinkedIn account mo, Behance or ArtStation. Balance dapat. Lahat strong yon. Mga pinagawa mo artwork. If dun yung strength mo. Tama naman yun. Sinabi ni JD. Yan, dahil dito sa community natin, marami ng tao na pwedeng magbigay ng advice. Mas maraming experience sa akin, ganyan. Pero, ganun pa man, gaya nga ng sinabi ko sa iyo, John Ray, lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Yan nga, step by step nga, sabi ni JD. Galingan lang natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, kaibigan. Pirmahan na natin to. Tayo na kayo isang oras na. Tayo nakapag-demo na. Pangit talaga pumirma. Parang paperclip. Ang laki pa. Litan lang natin. Yun. Ang goods naman. Happy naman tayo sa ating mariposa. John Kenneth. Uy, nandiyan ka pa, John Kenneth. Thank you for staying.
Tips po kuya, hehehe. Until now, I can't find my art style. Months pa lang ako sa digital arts. Nag-adapt lang ako sa mga artworks ng iba. Ganun naman talaga eh. Diyan Kenneth. Kung meron kang ina-idolize, ganyan din ako. Hanggang ngayon ah. Kasi sa totoo lang, hindi naman to yung main profession ko, yung digital art. Design, layout design, ganyan. Social media, print. Print talaga yung pinaka-umpisa ko. Ads, ganyan. Ngayon, pagdating sa digital art, gusto mo talagang maging unique ka. Ano ka muna? Mag-study piece ka muna. Pag-aralan mo muna yung mga idol mo. Ano ba yung mga pinag-aralan ko dati? Common yun, si Ross Dross. Pero ang pinaka naging idol ko hanggang ngayon si Aaron Blaise. Yung art director ng Disney. Marami akong nakuha sa kanyang technique. Tapos yung in-apply ko, yun. Dramatic lighting, mga ganito. Sa kanya ko nakuha to eh, yung mga ganitong style eh. High contrast, dark yung background, tapos light yung yung subject. Sa kanya ko nakuha yung mga ganyang style. Kay Aaron Blaise. Tapos ina-apply ko sa sarili ko. Tapos ina-apply ko naman ngayon yung gusto ko ng kulay. Mahilig ako sa ganitong color. Magenta, cyan. Tapos accent color, orange. Ewan ko, baka may mga tao nga na tao dito. Baka nauumay na sa color, color range ko. Kung nakita mo kasi yung profile ko ngayon, talagang puro ganun na. Nakasanayan ko na kasi. Kumbaga, yun na yung naging akin. Magenta, cyan. Siguro, sa isang buong taon, practice ka talaga. Then, kung ano yung lagi mo nang gustong gawin sa art mo, ulit-ulitin mo yung magiging style mo na yun. Marami kasi masyado kasing broad yung style. Iba, umi-estilo sa color, umi-estilo sa structure, sa anatomy, ganyan. Iba, sa anatomy ginagawa, caricature. Malaki yung ulo, maliit yung katawan. Ibang style naman, gusto cartoonize. Ibang style naman, sa character designing, gusto malinis. No? Parang splash art. Parang ano ba mga magaganda? Mobile Legends, sabihin na natin ganun. Kung naglalaro ka nun, makikita mo yung mga splash art ng mga heroes. Ano pa ba? Yun, style yan eh. Masyado kasi malawak ang style eh. Saan ka ba magpo-focus? Sa color ba? Sa structure? Ganyan. Composition din. Sa composition, isang style din yan. Mahilig ka ba sa rule of thirds? Mga ganon. Symmetrical, asymmetrical. Kagaya ng ginawa ko ngayon, symmetrical to, pero inangle ko na lang. Ayun. Ganon siya, Kenneth. Sana nakakuha ka ng nakakuha ka sa akin na learning about sa style. Ayan, tama yun, sinabi ni JD. Idea lang, kung sino yung idol mo, gumawa ka din, adapt mo. ganyan din yung sinabi ko kanina. Kung sino idol mo, gayahin mo muna. Gayahin mo muna yung process niya. And then, yung process na yun, syempre hindi lahat kokopyahin mo sa kanya. Plagiarism na yun. No? Kuha ka element sa kanya. Gusto ko yung way niya ng pagko-color. Kunin ko yun, adapt ko yun. Gusto ko yung pag-i-sketch niya. Ako, pag linya ako, hindi malinis. Gusto ko medyo madumi. Ganyan. Ganun yung ang prinsipyo ng pag-aaral ng arte. Kahit naman sa mga masters of the past,
Ganon din sila. Pinag-aaralan din nila yung mga ano nila. Mga nauna sa kanila. Si Mark Brunet. Lagi ko pinapanood yun dati. Marami akong nakuha sa kanya na process. Na-apply ko ngayon sa sarili ko. Style. Nice tip, idol. Wow, nandiyan ka pa pala, Franz. Salamat sa pag-stay. At nandiyan ka pa. Sana nandiyan pa si John Kenneth. Napainggan niya yung tip niya. Save. Pasensya na kanina, no? Nagsha-short break ako nung nagsha-short break. Wala pa kasi akong sariling studio. Dito lang ako sa sala. Kaya ako'y pag may kailangan na gumalaw dito sa paligid ko, nagsha-short break muna ako. Ayun. Maraming salamat sa panonood. I-end na natin to, mga kaibigan. Maraming salamat. Thank you for staying into my live. Yan, sa mga nagtanong, sa mga comments, maraming salamat. Sa mga insight, good insight para sa mga natin, kaibigan natin na naghahanap ng sagot sa kanilang mga katanungan about sa kanilang art journey. Maraming salamat sa inyo. You can follow me on Instagram, TikTok, YouTube. Subscribe to my YouTube channel kung may time. Yan. Sana makapag-upload na ako. para sa sarili ko pala. Okay, yun. Thank you for watching and I will see you in the next live. Next week, Friday, around 6 o'clock. Ngayon, na-late lang tayo ng isang oras. No? Nag-start na ako 7 o'clock. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Peace. Bye-bye.